Yo, what's up mga ka-Doy TV Sports? Welcome back din sa ating malupitang channel, Doy TV Sports Town. Po ang ating pag-uusapan, nandyan na. Bakbakang Hinebra at TNT, ang peerless prediction ni Doy TV sa Game 1. Yan at mga pa-shout. Pero bago po yan, magpapasalamat muna si Doy TV sa inyo. Mga minamahal nating followers and subscribers na nakalike na ngayon pa lang. No? At of course, 13K po na tayo sa Facebook. Maraming salamat ha. Sa mga hindi pa po, follow and subscribe na wala pong bayad yan. Okay? Binabati ko po rin na miyembro sa YouTube. Salamat po ha. Palike na lang po ng video na to para lalo po tayong ma-recommend, no? Sa iba pa pong hindi naabot ng ating channel. Alright, dito na tayo sa ating gustong pag-usapan, mga boss. Ang ating fearless prediction na patuloy na pinagkakatiwalaan. Okay? So, sisimulan ko po sa ganito, no? Bago ko po sabihin ng team na sa tingin ko yung mananalo. Mukhang alam niyo na eh. Okay. Napag-aralan po natin sa mga nakaraang content yung key matchup ng TNT at ng Hinebra, di po ba? Ngayon naman po, no, pagkukumparahin natin ang dating Hinebra at ang dating TNT nung una sila nagsalpukan sa komperensyang ito. Okay. So sa Hinebra, unahin ko na po, isa pong Bagitong Abarrientos ang nakakalaro ni Jason Castro. Namatanda po siya nito. Di po ba? So ngayon, Abarrientos is running for clear path na po para sa best player of the conference. Napakataas po ng kanyang percentage, no, as a local player. 30 points lamang po. At siya na po ang tinatawag ngayong Stephen Curry ng PBA. Sige nga po, sino makikipagtalo kay Doy TV dyan? Ngayon naman po, Jason Castro nagbabalik. Okay, alam naman po natin galing sa injury yan. Okay, ang tanong dyan, mauulit ba ni Jason Castro ang ginawa niya kay Abarrientos? Anong adjustment ang gagawin ni Abarrientos dito? Dahil for sure, siya po ang pupunteryahin dito ng TNT para maging defensive liability siya. Okay? At of course, makapuntos na rin. So ano yan 2 hits combo yan di ba? So yan po ang diskartihan dyan na aking inaasahan Sunod, mga boss, Justin Pinoy Brownlee versus McCullough. Ibig sabihin, wala pong RHJ this time. Alright? So alam naman po natin ngayon, clear path na rin para sa best import si Justin Pinoy Brownlee. Na pinatunayan po sa lahat na siya po talaga ay good. No, wag na tayong magtalo-talo dito dahil matatalo din kayo. Promise yan. No? Okay, so yan. So ibang import ang makakaharap ni Justin, ibang RJ na makakaharap nila. Okay, pero same paces po. Stephen Holt, Scottie Thompson, di po ba? No? Sa kabila naman po is Optana, Heading at Pogoy. Sinasabi po ng ilan na iba na rin po nilalaro ni after injury, si Nampatak. Okay. So ngayon, kung magkaganon, sa kabilang dako naman po, iba ang confidence level ng Goku natin. Okay? Isama mo pa si Jeremiah Gray. So, mas kumpiyansado, inspirado. So, yan po ang makakalaban ngayon ng TNT. At alam naman po nating tinalo ng Hinebra ang TNT, pero that's non-bearing game. Okay? Alright? Nakita naman natin ang mga sitwasyon na nangyari. Ngayon, ano ang mangyayari? Ito na yung seryosong laban nila. Ito na yung may bearing na laro. Sinong mananalo sa tingin ni Doy TV? Ang Barangay Hinebra po. Okay, yan po ang aking fearless, honest pag-aanalisa dito sa laro na to. Okay. Pero may chance naman dito ang TNT. Di ba? If they successfully stop RJ and Brownlee, malaki pag-asa nila. No? Pero kung mapigilan man nila yan, dapat din nilang pigilan si Thompson, di ba? Tapos yung mga bench players ng Barangay Hinebra na kumpiyansado. Syempre kung si Manaytay nagiging best player, bakit hindi magagawa ni Torres? Ba't hindi magagawa ni Gray? Kung nagagawa ni ni Beldray, di ba? Or ni Andre Karakot. So yun di ba?
So yan po ang ating napag-usapan ngayon. Shoutout na po tayo. Pa-shoutout po tayo mga boss. Bago ang laban. Ayan. So ulit po, ako po yung nagpapasalamat sa mga nag-member po sa atin. No? Okay, sa mga hindi pa naman po member, baka gusto nyo po magpa-member, ano po? Dahil ang mga member, sila po ang una na nakakanood po ng ating content box. Okay. So, ginaya ko lang po yung privilege na ginagawa po ng ibang YouTube channels. Okay. Pero, papapanood din naman ng mga regular subscribers natin yan. Kaya, don't you worry mga boss. Okay? Alright, dito na tayo sa ating mga pa-shoutout. Kay Ricardo Cabato, Best Import daw po, at BPCC Abarrientos from Dinalupihan, Bataan. Ayan, di ba matagal, mga matatagal lang nanonood sa akin, di ba binabanggit ko na yan noon pa. Ayan, kaya nga po tayo pinagkakatiwalaan dito eh. Hindi tulad ng iba dyan, ayoko na po magsalita. Lawrence Correg, nag-hello, good morning po. Excited na po, no, para kunin ang panalo ng Ginebra. Pasintabi po sa mga minamahal nating TNT fans, no. Pero yan po ang honest prediction ni Doy TV, no. Joseph Pineda, nag-good PM. Idol Doy, tama ka. Naman, iba na ang laruan ng Ginebra ngayon at determinado na silang mag-champion ulit. Sabi po ng iba, sabi ni Rico Meyerhofer, inspired daw ang rain or shine dahil since 2016 daw huling kampyonato nila. Parang sinabi niya na hindi inspired ang Ginebra. Matagal na silang di nag-champion. Kailan ba ako 2023? So, di ba? Yung mga dahilan niya para sa akin sablay naman, palusot naman lahat yun Di ba? Yun ang para sa akin lang naman ako, opinion ko lang to. Huwag na magpalusot. Ano na bang prediction niya ngayon? Bobby Cabading, magandang gabi. God bless always. Best import, best player. Yun na nga. 50-50 tayo, boss. Mahirap magyabang from Taguig. Alberto Estubo. Clodoaldo Prasdilla, nag-good PM. Idol Doy TV, dapat lang na maging best import si JB dahil biyasa na siya, walang katulad. Tahimik lang siya. Nakita niyo bang sumasayaw ito? Nakita niyo ba itong nangaasar sa kalabang bench? Hindi, di ba? Okay. Sir Archie Makirang. Salamat po. Shoutout po sa inyo. Roberto Caparas, good evening po. Nagpapa-shoutout siya. Lakay Colyado. Good days. Everybody's ball game. Pero BJSM pa din tayo. Magandang laban po yan, sir. Yes. Okay. Again may condition ng aking prediction dyan, di ba? So, kasi nga naman, given na po kasi yan. Kung hindi mo mapigilan sa scoring yung dalawa, how can you expect TNT to win? Yun lang naman, di ba? Kasi ang Rain or Shine, kahit lahat sila magtulong-tulong doon, kung umiscore ng dalawa, tag-30 yung dalawa, wala talaga. Wala silang ka-chance doon na manalo. So, yan din ang sinasabi ko dito. No? Ken Bibar, basta walang ma-injury sa tatlong Big 3 ng Ginebra, siguradong champion na daw. Rusty Rodriguez, tiwala lang tayo, superstar ng ating barangay. Pero syempre, no, sa TNT naman, mahirap din po na magpakumpiyansa. Kasi nga, meron silang heading, meron silang pugoy, meron silang optana, na for sure, may check na po yan. May check na yan. Dahil isa pumutok dyan, no? Matutulad sa Meralco ang Ginebra. Di ba? So yun yan Maganda po yung diskarte nila tignan nyo yun. Alam naman nating scorer si Cancino, di ba? Tignan mo yung ginawa nila. So yan po yung na-expect natin gagawin nila kay RJ. Umpisa pa lang yan. Low post na yan. Sigurado yan mga boss. Okay? So, wala daw pong drama sabi ni Boss San Francis sa laban na to. Sana walang iyakan, Walang drama, tapos wala rin dapat iyakan, okay? Okay, Norman Flores, makuha na ng Ginebra ngayon ng champion. First game pa lang po, Minerva Nimba, si Jamie Man ang pinakamaliit. Nakakapuwing naman. Ayan.
Joey Lubentino, iba talaga ang laro ng Hinebra pag yan tumuloy-tuloy. Okay. Gerald Castillo, nakaganda din ang pagharap ng Ross at Jenkins dahil lalo na mamotivate ang Jinx. Mas tumatag sa laban. Totoo yan, sir. Ang ganda ng sinabi nyo, no? Kumbaga, matindi pong training ang inabot nila sa Rain or Shine, no? Dahil tough team eh. Biruin mo, seryosong game nila ng TNT, tinalo sila eh, no? Ng Rain or Shine. Di ba? So, ngayon, ang tumalo sa Rain or Shine ng 4 na beses at actually 5 kasama elimination, di ba? Is Hinebra at yan po yung mga kalaban ng TNT. Di ba? So, para sa akin, they struggle to know their character. Ang Hinebra kasi may character na. Yan po yung pinagbabatayan ko. Kaya po sila ang pinipili kong mananalo ngayon. Aside from the fact that I'm a Hinebra fan. Di ko naman kailangan sabihin yan. Di ko naman kailangan ipakilala yan dahil sigurado sa comment section, sasabihin nyo rin yan sa akin. No? Makahinebra kasi. Dun sa isa, yung nagpapakilalang Hinebra daw siya. Oh. Kailangan niya pang ipakilala, kailangan niya pang ipaalala na Hinebra fan siya, no? Hindi ma-identify ng mga followers niya eh. Meron ditong follower natin dito, hindi na nagko-comment eh, doon na nagko-comment sa kanya. Okay lang naman 'yun. Wala naman pong problema 'yun, no? Okay, salamat po Rusty Rodriguez, shoutout Nora Noya, Rodrigo Rodriguez, Danilo de la Cruz. Ito po, Dennis Cesar Collado. Bilog ang bola, Brad, pasalamat kayo. Alam nyo po, wala po kaming dapat ipagpasalamat. Ayan ka naman, Brad eh. Humirit ka na naman eh, Cesar Collado eh. Sablay na naman ang hirit mo. Anong pagpapasalamat ang may nasaktang player? Mali ka dyan. No? Wala po akong pakialam kahit matalo ang Hinebra basta walang masaktan o kahit matalo ang TNT basta walang masaktan. Hindi po natin gusto yan. No? Kaya tanggalin nyo po sa kaisipan. Ba't ba may mga ganyan kayong kaisipan? No? Masyado pong masama yung ganyan. Hindi po natin dapat ipagpasalamat ang may masaktan. Yun lang po yun, sir. No? Baguhin nyo po yun. No? Mag-reflect po kayo. Anyway, yan lang po muna mga boss. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Ito po si Doy TV. Ang bumabati sa inyo ng magandang araw. Enjoy the game. Okay? Salamat po. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.